Sino tayo kung wala tayong mga alaala? Kung ang tao ay maituturing na isang kalupunan ng lahat ng kanyang mga kwento, lahat ng kanyang mga karanasan, lahat ng kanyang nalalaman. Ano na lang ang maiiwan kung ganun? Katawan na buhay pero walang laman. May mas madrama pa ba sa sitwasyon na ganyan? Kaya wag na magtaka kung bakit ang amnesia ay paboritong elemento sa mga drama, sa mga soap opera at iba pa. Bakit naman hindi? Aksidente sa kalsada at paggising ng bida na naalog ang utak, nagkaroon na ng amnesia bigla't burado na ang lahat. Parang pisara na walang natira kahit isang linya o letra. Easy, Manong. Ang pisara. Board. Baka naman parte yun. May naalala ko, humawak pa ng alak ng asawa, di ba? Pinahawak. Ang matagal mo ng asawa nagiging estranghero na lang bigla. Na hindi kilala ang kanyang ama, ang kanyang ina, mga kapatid. Ang mga magkakaribal at magkakaaway buong buhay ngayon ay nagiging matalik ng magkaibigan. Ganyan ang nagagawa ng palagi may nakakalimutan. Sa kwento natin ngayon, mga kapatid, isang babae, si Rhea, matapos maaksidente ay magkakamalay na lamang sa ospital at wala nang maalala. Parang yung dapat magsabi na may recording kahapon, walang maalala. Hindi na kilala ang mga nakapaligid sa kanya at ang kanyang mister imbis na magluksa. Ang siya pang unang natuwa kung bakit nagdiriwang itong asawang hayop ang kaluluwa. Tayo na po yung magsisimula. So doon lang sinulat ni Macris Magboo Orpilla para sa Sana Lord. Kwentong tatatak sa inyong mga alaala. Kabaligtaran po ng kay Ate Charo. Ito na po, mga kapatid, ang dulang pinamagatang. Makalimutan mo kaya? Ay, si Dan tumatawag. Nagmamadali na nga ako. Tawag pa rin ang tawag eh. Sagutin ko na nga lang. Dapat kasi talaga hindi na ako bumalik ng bahay kanina eh. 30 minutes din ang nasayang. Hello? Rhea, nasaan ka na ba? Kanina pa kami naghihintay ni Carlo dito. Sasabay siya pa uwi sa atin. Sorry hon, papunta na ako. Bumalik pa kasi ako ng bahay dahil naiwanan ko palang wallet ko eh. Nandun ang driver's license ko. Ay, mga 20 minutes pa ang ETA ko. Mag-relax ka muna dyan. Mag-relax kami sa ospital? Ano ba, Rhea? Mabibinat ako sa'yo eh. Dan, pare kumalma ka nga. Kakagaling mo lang sa sakit. Tapos nagpapakagalit-galit ka. We just have to wait a few more minutes. Ako nga to nagkakaabala dahil makikisabay pa ako dahil coding ang sasakyan ko. Himala, ang bait ata ni Carlo ngayon ah. Dati ginagatungan pa niya si Dan kapag nagagalit sa akin. Ngayon inaawat na. Dumalaw siya kay Dan na walang dalang kotse. Baka naisip niya na iisang condo building lang din naman kasi kami nakatirang 3. Kaya nakisabay na. Rhea, nakikinig ka ba? Oo, teka. Parang uulan pa ata. Basta Rhea, tumawag ka kaagad kapag malapit ka na ha. Dapat kasi hindi ka na talaga umalis kaninang umaga eh. Alam mo naman ngayon ang labas ko ng ospital. Ay, Dan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Grabe, zero visibility agad-agad. Tatawag na lang ako mamaya kapag... Oh my gosh! Rhea, ano nangyayari? Rhea! Rhea! Carlo, pare. Salamat sa pagbabantay mo kay Rhea habang kumuha ko ng gamit sa kondo. No worries pare. Nga pala, dumaan ang doktor dito kanina. Wala naman daw problema sa mga CT scan niya at x-ray. Hintayin na lang daw natin siyang magising para malaman kung makakauwi na ba o may additional tests pa. Ay, kung bakit naman kasi ngayon pa nangyari to eh. Naabala ka patuloy namin. Para ka namang ibang tao kung makapagsalita. We've been friends since high school. Siyempre, I've got your back, pare.
Salamat, Carlo. Boss, good morning. Dinalan ko kayo ng breakfast. Good morning, Sir Carlo. Tiffany, nag-abala ka pa. Nadala mo ba yung mga documents na kailangan kong pirmahan? Yes, boss. Oh, good. Maupo ka muna. Dapat pala, hindi mo na lang dinala dito. Bala ko rin namang magpunta ng opisina. Ha? Aalis ka? Iwan mo si Rhea? Oo, 3 araw din akong absent at maraming kailangang asikasuhin. May mga nurse naman dito. Babalikan ko na lang si Rhea mamayang gabi. Well, kung okay lang, dito na lang muna ako. Wala naman akong gagawing urgent ngayon. Nasaan ako? Rhea? Rhea, nagising ka na. Oh, teka. Huwag ka muna maupo. Dahan-dahan. Bitiwan mo ako. Sino ka? Sino ako? Hindi mo ako kilala? Sakit ang ulo ko. Wala akong maalala. Sino ako? Sino ka? Sino kayo? Anong ginagawa ko rito? Tatawag ako ng nurse at doktor. Ako na. Dito ka na lang muna, Carlo. Kailangan ka ni Rhea. Ako na ang tatawag sa doktor. Ha? Ano ba sinasabi mo? Tiffany, darling, halika. Samahan mo ako. Tumawag tayo ng doktor. Dan! Ano ba itong ginagawa mo? Anong pinagsasabi mo, ha? Darling mo si Tiffany? Kailangan ako ni Rhea? Kami na pala ni Carlo ang tatawag ng doktor. Lalabas muna kami. Tiffany, darling, pakitigdan mo na si Rhea, ha? Ha? Oo, sige. Darling. Bitiwan mo nga ako? Bakit mo ginawa yun? Pare, pagbigyan mo na ako. Kunyari, boyfriend ka ni Rhea. Panandalian lang naman to eh. Chance ko na tong makawala kay Rhea. Hayaan mo munang ma-enjoy ko to habang wala pa siyang maalala. Magpanggap ka munang kayong dalawang magkarelasyon. Nahihibang ka na ba? At bakit ko naman gagawin yun? Bakit mo gagawin yun? Sandali. May relasyon kayo na sekretarya mo. Well, 2 years na kaming... Alam mo na, I need someone great in bed, which is hindi area of expertise ni Rhea ang probinsyana. Hindi ko lang maiwan si Rhea. What the hell? Ano yun? Naawa lang kasi ako kay Rhea. Alam mo naman ako lang ang inaasahan niya. Wala siyang pera. Umaasa lang siya sa akin. Pero ngayon, hindi niya na ako maalala. Blessing to. Baka pwedeng ikaw muna ang umako ng responsibilidad ko. Panandalian lang. Total naman, wala ka namang gusto sa kanya eh. Safe siya sa'yo. Ano? Naririnig mo ba sarili mo? Ano naman kinalaman na feelings mo sa girlfriend mo? Shh! Huwag ka maingay. Kapag na-realize ko na mahal ko pa siya, babalikan ko siya. Kaya sa ngayon, sakay mo muna yung plano ko. Pagtiisan mo muna si Rhea, okay? Dan, you're crazy. Pare, tumigil ka muna sa paglakad-lakad mo. Makinig ka muna. Sabi mo kanina, hindi ba? You will always have my back. Pare, hindi sa ganitong paraan. Pinaglalaroan mo si Rhea, pati ako dinadamay mo pa. Kung ayaw mo, makipag-break ka na lang kaagad o kaya antayin mong makipag-break siya sa'yo. Sa tingin ko, hindi naman yan sasama sa'yo kasi nga wala siyang maalala. So, pauwi natin sa probinsya nila. Sa tiyahin niya. Sigurado ka ba naawa ka kay Rhea? Sa pinagsasasabi mo, parang hindi naman. Palalayasin mo pa sa kondo mo. 3 years na kayo nagsasama. Huwag ka namang maingay, Carlo. Baka marinig tayo sa loob. Kaya nga hindi ko mahiwalayan kasi naawa ko eh. Pero hindi ko na talaga kaya makisama sa kanya. Baka sign na to. Kaya sa'yo muna si Rhea. Ay nako, tatawag na ako ng doktor. Baka hindi ako makapagpigil. Masapak pa kita. Carlo, kapag hindi ka pumayag, hahanap ako ng ibang magpapanggap para maging boyfriend ni Rhea. O kaya naman, pauwiin ko na ng probinsya. Bahala na. Sure ka ba na okay ka lang? Kanina sabi mo nahihilo ka. Nagutom lang ako nung nakakain na tayo bago umuwi dito. Okay na rin ang pakiramdam ko. Carlo, salamat at isinama mo pa rin ako dito sa condo mo, ha? Kahit na wala akong maalala. Ha?
dito ka naman talaga nakatira. At isa pa, hanggang sa hindi mo pa ako maaalala at ang nakaraan natin, tutulungan kita. Sabi naman ng doktor, familiarity daw sa tao, lugar, at routine na makakatulong sa pagbabalik ng mga alaala mo. Familiar objects, voices, smell and surroundings daw ang makakapag-trigger para maalala kong mga bagay at taong nakalimutan ko. Tama. Ituturo ko nga pala ang kwarto mo. Hindi ba tayo magkasama sa kwarto? Hindi ba tayo magkatabi matulog? Magkasama, oo. Magkatabi. Pero may sarili ka pa rin kwarto dito sa condo for your personal space. Para kapag nagsusulat at drawing ka, may peace and quiet at nakaka-focus ka na maayos, di ba? Nagsusulat? Drawing? Oo. You're a children's book writer and illustrator. Wow, talaga? Parang ang interesting naman ang trabaho ko. Yes, very interesting. You'll be surprised kung gaano ka kasikat. Nag-bestseller ang pangatlong libro mo at ongoing din ang paggawa mo ng 4th book. Buti naman kumikita naman pala ako. Akala ko nakaasa lang ako sa iyo eh. Of course not. You're doing well on your own. At nakasuporta ako sa iyo ng todo. Halika, ituturo ko ang kwarto mo at ang kwarto natin para makapagpahinga ka na rin. Hello? Carlo, anong balita? Baliw ka na ba? Bakit ka tumawag? Andito ako sa labas ng unit mo. Kailangan kita makausap. Bukas na lang tayo mag-usap. Nasa shower si Rhea, matutulog na kami. Baka magtaka pa yun kapag bigla ko lumabas ng kwarto at ng condo unit. What? Magkasama kayo sa kwarto? Nasa shower si Rhea? Huwag mo sabihing tabi kayo matutulog. Are you stupid? Siyempre oo naman. Wala yan sa usapan natin, ha? Sabi ko, magpanggap ka lang. Hindi ko sinabing karirin mo yung role na fake boyfriend ng girlfriend ko. Dapat naisip mo yan bago mo hiniling sa akin to. Ikaw mismo ang nagsabi kay Rhea na ako ang boyfriend niya at magkasama kami sa isang condo for 3 years already. Ikaw pa mismo ang naghatid ng mga gamit niya mula sa condo mo papunta dito sa unit ko, di ba? I know, pero this is stupid. Bakit kailangan tabi kayo matulog? Sino kausap mo? Hindi pa ba tayo matutulog? Matutulog na. Wrong number lang to. Ibababa ko na rin. Carlo, don't you dare, Carlo. Basa pa ang buhok ko. Pwede mo bang ituro kung nasa ng hairdryer? Hindi ko kasi alam kung saan nakalagay eh. I'll get it and I'll do it for you. Patutuyuin ko lang ang buhok mo. Marunong ka ba talaga? Parang hindi naman. Medyo matagal ko na kasing hindi napapatuyo ang buhok mo bago tayo matulog. Baka kaya parang hindi ako sanay. Nanginginig nga ang mga kamay mo. Parang hindi ka mapakali ng upo. Sure ka bang okay ka lang? Oo naman. Teka. Huwag ka masyado sumandal sa akin. Sumandal ba o kumandong? Ayaw mo ba na nakakandong ako sa'yo ng ganito? Paano ba dati ang pwesto natin kapag pinapatuyo mong buhok ko bago tayo matulog? Ganito rin parang kasi medyo mainit masyado ngayon. Lakasan mo na lang ang aircon kung mainit. Inaantok na ako eh. Okay na siguro to. Tama na yan. Nahiga na tayo. Good night. Good night. Matulog ka na rin ha. Ililigpit ko lang tong hairdryer at ang brush. At maliligo ako ng malamig na tubig. Hi! Breakfast is ready! Wow! Omelette, ham and bacon. Okay na. Ikaw rin kumain na. Maupo ka na rito sa tabi ko. Siya, tara. Kumain na tayo. Matanong ko lang, ikaw ba talaga usually yung nagluluto for me? For us? O ngayon lang dahil wala akong maalala? Nagdududa ka na agad kung masipag at maalaga ba talaga ako o nagpapanggap lang. Well, wala naman akong pakialam kung nagpapanggap ka lang. Ano sabi mo? O bakit namutla ka? What I meant was, ang importante, ipinagluto mo ako ng breakfast. Na-appreciate ko to. Thank you ang sweet mo pala. Rhea. Thank you for making this morning extra special dahil sa pagkain niluto mo para sa akin. May kiss pa talaga? Oo naman. Sweet ka kaya magiging sweet din ako. Ang sarap nito. Mukhang masarap ka.
Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na ako ihatid dito sa may elevator. Why not? Gusto nga kitang samahan hanggang sa baba. Huwag na. Pumasok ka na sa kondo para makapagpahinga ka na. Maaga ka nagising eh. Hindi kasi ako makatulog. Hindi ko alam kung dahil ba wala akong maalala, kaya parang namamahay ako kahit na 3 years naman na ako natutulog sa kama natin. Gusto mo bang bumili ako ng bagong kama? O kaya ng bagong mattress? Para naman maging komportable ka. O kaya gusto mo bumili tayo ng bagong mga unan? Blankets, kurtina. Mag-redecorate ka ng kondo. Kung anong gusto mo, masusunod. Wag na. Gastos pa yon. In time, baka masanay rin ako. Ganun naman sa buhay sanayan lang. Kailangan lang mag-adapt ng mabilis sa mga pagbabago. Hanggat wala pa ako naaalala, mag-a-adjust na lang muna ako sa kung anong meron ako ngayon. Rhea, pwede din naman na ikaw ang magsimula ng mga pagbabago. You don't need to adapt. You don't need to adjust. Pwede naman bumuo ng bagong memories kung hindi mo maalala ang dati. I'll help you out. I'm here for you. Alam ko naman yon. Rhea, magkita tayo mamaya. Let's buy things together. Teka nga, bakit parang namimilit ka na mag-shopping tayo ng mga gamit sa bahay? Well, I just want you to feel at home. Pag-iisipan ko. Oh, ayan na pala. Malapit na yung elevator. Goodbye kiss na. Lock the door pagpasok mo ng condo unit, okay? Tawagan mo ako kapag nakapag-isip ka na at gusto mo mag-shopping. Susunduin kita. Okay, bye. Kiss pa ulit, pero sa lips naman. Ha? Rhea, baka may makakita sa atin. I don't care. Gusto lang kitang halikan. Rhea? Carlo? Kung hindi ko pa kayo nakita kanina, maghahalikan pa talaga kayo sa may elevator. Di ka na nahiya sa akin? Titikin mo yung girlfriend ko? Girlfriend mo? Hindi ba girlfriend ko? Uy, masyado ka naman natang na-immerse sa pagpapanggap mo. Eh ano naman sa'yo? Hindi ba to ang gusto mo? Ang gusto ko, magpanggap ka lang. Hindi ko sinabing totohanin mo. Kung ayaw mo pala ng ganito, eh magsabi ka na ng totoo! Sabihin mo na kay Rhea na ikaw talaga ang boyfriend niya! At inutusan mo na ako dahil gusto mong mag-enjoy at makisama dyan sa isa pang babae mo! Hindi pwede. Kalilipat lang ni Tiffany sa unit ko. Umalis na siya dun sa dating nirerentahan niyang apartment. Hindi ko na pwedeng bawiin pa ang sinabi natin kay Rhea. Ayos ka rin, pre, no? Ang bilis mong kumilos. Kaya pala nagmamadali kang dalhin sa unit ko ang mga gamit ni Rhea. Palilipatin mo pala agad ang babae mo. Teka nga, hindi pa naman kami mag-asawa ni Rhea. Pwede ba naman talaga ako mambabae kasi hindi pa kami kasal? Ay, wow! Ang galing mo naman dun, pre. Ang galing mo. Huwag ka nga magmalinis. Manluloko ka rin naman Pumayag ka nga magpanggap kay Rhea na ikaw ang boyfriend niya para konsintihin ako. Hindi ganun yun! Importante lang sa akin ang kaligtasan ni Rhea at importante sa akin na mailayo ko siya sa mga kagaya mo! Love, bakit putok ang labi mo at may pasaka sa pisngi? Buti dumating ka na. Kuha mo nga ako ng yelo. Lokong Carlo yun. Nakatatlong sapak sa akin. Teka, kukuha lang ako ng yelo sa pantry. At Tiffany, pakakuha na rin ng tubig. Oo, sandali lang. May oras din sa akin yung Carlo na yan. Kala mo kung sinong santo. Balak pa atang sulutin si Rhea sa akin. Hetong tubig. Uminom ka muna bago ka gamutin ng pasa at sugat sa labi mo. Anong oras ang meeting ko ngayon? After 3 hours pa. Good. Lock the door. Ha? Teka, sure ka ba na dito sa opisina talaga? Dahil gusto ko makalimutan yung nakita ko kanina Nakapili na kayo, ma'am? Puro bago po ang nasa catalog na yan. Masyadong maraming choices. Ang hirap mamili. Ayan na palang hinihintay ko. Sorry, late ako. Lakas kasi ng ulan. Na-traffic ako papunta rito. Maulan ba? May bagyo nga palang parating. Oo, kaya kapag natapos na tayo rito, kumain muna tayo tapos umuwi na. Ano, may napili ka na ba para ma-order na? 3 months na kitang kinukulit na magpunta dito pero ngayon ka lang nakapag-decide. Ano, any ideas?
May naiisip na ako pero masyado atang komplikado ang gusto ko. Baka maparami ang kailangang bilhin para ma-redecorate lang ang condo. Kung anong gusto mo, okay lang sa akin. Bakit kasi parang napaka-manly ng interior design ng condo na tinitirahan natin? Parang wala man lang feminine touch. Masyadong panlalaki. Sure ka ba talaga na doon din ako nakatira for 3 years? Wala akong binago? Ha? Ano kasi? Pero okay lang din. Baka iba lang ang trip ko dati. Baka ngayon palang nag-evolve ang taste ko. Mabuti pa nga, kumain muna tayo. Iisipin ko munang mabuti ang theme na gusto ko para hindi rin tayo maabutan ng bagyo. Sige. Miss, pwedeng ibalik ko na lang tong catalog mo kapag nakapili na ako. Kakain lang kami. Okay, ma'am. Sa'yo naman na ho yan. Hanapin niyo lang po ako kapag nakapag-decide na kayo. Nakasulat din po sa calling card na nakaipit dyan sa catalog ang number ko. Okay, thanks, miss. Love, tara na. Love? Ako? Ano ka ba? Siyempre ikaw. Halika na. Oh, ang sweet niyo naman po mag-asawa. Nakakatuwa po kayong pagmasdan. Talaga ba? Kahit nag-blush tong hubby ko na mahiyain? Happy? Love, hubby. Tara. Oo. Tara na. Ang lakas ng ulan, pati hangin parang sumisipol sa lakas. Buti pala hindi na tayo kumain at umalis na agad tayo ng mall. Super typhoon daw si Ising. At may isa pang bagyong sumusunod, si Juan. Kahit hindi tumama ng direkta sa lugar natin ang landfall ng alinman sa dalawa, ramdam na ramdam pa rin na matinding epekto. Malakas na hangin, walang tigil na ulan, at pagbaha sa ilang lugar. Oh, May tumatawag, nakasulat sa caller ID ay Tita Rosa. Sino siya? tita ni Rhea na nasa probinsya. Teka, ang probinsya nila Rhea, doon ang landfall ng bagyo. Carlo? Si Tita Rosa, ang tiyahin mo na nakatira sa probinsya. Siya ang nagpalaki sa'yo. Sige. Sasagutin ko na lang in case may hindi ako maalala. I-remind mo na lang ako, ha? Ha? Oo naman. Naku, sana wala namang masama nangyari sa tita ni Rhea. Hello po, Tita? Tita? Tita Rosa, hindi ko po kayo marinig, paputol-putol ang linya. Tita? Ano po yung naririnig ko? Tita Rosa! Tita Rosa! Carlo, may narinig ako kumakalampag sa kabilang linya tapos parang may rumaragas ang tubig sa background. Teka lang tatabi ko lang muna tong kotse. Carlo, ano kayang nangyari? Baka nabaha na naman ang lugar namin. Baka napasok na naman ang tubig ang bahay o baka naano ang bahay. Carlo, tulungan mo ako please. Tulungan mo ko na malaman kung ano nangyari sa tita ko. Oo. Kumalma ka lang muna. Gagawa natin ng paraan, ha? Relax ka lang. Carlo, tita ko. Hindi ko kakayanin kapag nawala ang tita ko. Bakit kasi ganito na naman na nangyari? Lagi na lang. Rhea, tumahan ka na. Ang promise ko sa'yo, bukas na bukas kapag may biyahe na papunta sa probinsya, pupunta tayo doon. Wala pa rin akong balita. Sabi sa radyo, lampas daw ang baha sa lugar namin. Maraming mga bahay ang naanod at marami ring casualties. Kung bakit kasi parang hindi man lang napaghandaan ng bagyo at baha. Lagi na lang bang ganito? Pag-ugnayan na ako sa LGU at mga volunteer doon. May mga rescue at relief operations na raw na ongoing. Sobrang laki nga ng pinsala. Ang buong lalawigan, isinailalim na sa state of calamity. Pero wala pa rin tayong makuhang konkretong sagot. Sabi naman ng kakilala ko na may contact sa LGU sa lugar ninyo. May mga evacuation centers na raw sa munisipyo at malapit doon. At may mga name lists na ina-update sa social media ng local government. Nakamonitor naman na tayo doon. Salamat, Carlo. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Baka napasugod ako doon nang wala sa oras kung hindi kita kasama. Ay, nako. Hindi ka rin naman makakabiyahe dahil walang mode of transportation ngayon doon. Mga relief goods na ginagamitan pa ng chopper para lang maipadala sa mga nasalanta. Nakakalungkot na makitang laging nagkakaganito sa mga lugar sa bansa natin.
Pero wala namang maayos na solusyon. Lagi na lang ba sasabihin na matatag at malakas ang mga Pilipino at patuloy na bumabangon? Hindi ba pwedeng magkaroon ng plano man lang para maiwasan ang ganito? Ay, reactive pa rin ang bansa natin sa kalamidad. Walang prevention. Meron man kulang na kulang. Ang mga Pilipino mapagtiis. Hindi basta-basta sumusuko. Maganda sana ang mga katangian, pero kailangan ba laging ganito? Hindi ba pwedeng maging proactive naman ang gobyerno at mga nakaupo sa pwesto para hindi magdusa mga kababayan natin? Kumbaga sa sakit, chronic illness na ang pagbaha. Dito sa atin, sinasanay na lang natin ang mga sarili natin sa pagbaha. Isa pa, niloloko tayo ng harapan. Kunwari may flood prevention at flood control, pero binubulsa lang pala ang perang pondo. Carlo, natatakot ako paano kung may masamang nangyari kay tita. Kalma ka lang muna. Magdasal na lang tayo. Pero paano naman alaman ni Rhea na laging bumaba sa lugar nila? Bakit parang ang lalim na hugot niya sa nangyayari ngayon? May naaalala na kaya siya? Rhea, Tita Rosa! Tita Rosa! Tita Rosa, buti po okay kayo. Sobrang nag-alala po ako. naku naman itong batang ito. Umiiyak na naman. Isang linggo ka nang umiiyak. Kaya magkakausap tayo. Andito na nga ako. Ligtas. Kaya tahan na, ha? Masayang-masaya lang po talaga ako. Hindi ako makapaniwala na andito kayo. Tita, payakap nga po ulit. Napakaklingi naman ang pamangking ko. Good morning po, Tita Rosa. Ako na po magdadala nitong bag ninyo. Isasakay ko na po sa kotse, ha? Nako, Rhea. Bakit ka dito sa likuran mauupo? Gagawin mo na namang driver si Carlo. Nakakahiya. Carlo, salamat ha. Tita, sinabihan ko po talaga si Rhea na sa likod na kayo maupong dalawa para makapagkwentuhan kayo ng habang nasa biyahe. Wala naman pong kaso yun. Oh, di ba, tita? Ang bait ni Carlo. Oo nga. Naniniwala na ako. Buti pa si Carlo. Hindi katulad na... Tita, kamusta po palang biyahe? Magpunta pala tayo ng mall mamaya. Alam ko wala kayong mga damit at ibang gamit. Nako, wag na. May mga lumang damit naman na ipinadala sa evacuation center. Tita, sa mall naman po tayo kakain bago umuwi sa kondo, kaya mag-shopping na rin kayo ni Rhea. Nako, Carlo, pasensya ka na. Sobrang abala ko na makisiksik pa sa'yo sa kondo mo. Alam mo namang walang natira sa bahay ko. Ang laman ng bag ko, mga pasalubong lang para sa inyo ni Rhea. Naku, tita. Sana nga po di na kayo nagabala. Masaya lang po kami ni Rhea na nakarating kayo dito sa Maynila na ligtas. Oo nga. Matagal ko na ngang gustong dumalaw dito. Tita, tara na po. Love drive ka na. Nagugutom na rin ako para makapag-lunch na tayo. Okay, mag-seatbelt na po kayo ni tita, ha? Carlo! Anong ginagawa mo rito? Huwag mo sabihin sinusundan mo kami ni Rhea. Bakit kailan ba pwede mag-mall? Naku, naiwan ko sa'yo. Lakas mong makasira ng araw. Malis ka nga dyan. Nakaarang ka sa kotse ko. Talagay ko itong mga paper bags na pinamili ni Rhea at ng tita niya. So, totoo nga. Tita ni Rhea ang nakita kong kasama niyo kanina sa loob ng mall. Santo ka ba? Nagdagdag ka pa ng palamunin? Ano namang pakialam mo? Nababaliwan na ba? Paano ko malaman ni Rhea ang totoo dahil sa tita niya? Kilala ako ng Tita Rosa ni Rhea. Alam niyang matagal na kaming may relasyon ng pamangkin niya. Mabubuking tayo. Iisipin ko pa ba yan? Isang linggong halos di makausap si Rhea dahil sa pag-aalala sa Tita Rosa niya. Nang problema din siya sa nangyari sa bahay at ari-arian nila dun sa probinsya na washout dahil sa bagyo at pagbaha. Tapos yung kasinungalingan yan nang uunahin mo pang isipin. O sige nga, paano kung mabuking ka? Sa tingin mo ba, matatanggap ka ni Rhea kapag nalaman niyang niloloko mo lang siya? At hindi talaga ikaw ang boyfriend niya? Alam mo, kung mangyari man yan, wala ka nang pakialam dun. Problema ko na yun. What? Anong ibig mo sabihin? Wait a minute.
Huwag mong sabihin totoong may gusto ka na kay Rhea. Bitiwan mo nga ako. Wala kang pakialam ko anong nararamdaman ko sa babaeng tinapon at ipinamigay mo na parang walang halaga. Walang iya ka. Ahas ka! Sa akin lang si Rhea. Ako? Sige. Siguro nga. Pero tandaan mo, it takes one to know one. Pasalamat ka. Ayoko ng skandalo. Wow! Di salamat! Naka-order na kami, Carlo. Oh, anong nangyari sa mukha mo? Wala to. Nauntog ako sa kotse kanina nang dinala ko ang mga shopping bags. Si Tita Rosa ba? Nasaan? Nag-washroom lang. Carlo, okay ka lang ba? Oo naman. Don't worry about it. Fancy seeing you here, Carlo and Rhea. Ang ginagawa mo rito? Wala ka namang pakialam, di ba? Kung mabuko ka o hindi. That's why I'm here. Titignan ko kung wala ka nga ba talagang pakialam. Hi, Rhea. Kumusta ka na? Hi, Tiffany. Okay naman. Do you wanna join us? Teka, magpapadagdag ako ng upuan. Pupuntahan ko na rin ang tita ko sa washroom. Carlo, love, wait lang ha. Samahan kita? No, nabalik ako agad. Panyo, pamunas ng mukha mong bagong hilamos. Refreshing ba? Kalmado ka na. Medyo lang. Thank you, tita. Sigurado ka bang ayos ka lang? Yes, tita. Never been better. Sobrang relieved pa ako na andito ka. Finally, nandito ka na sa Manila. Magkakasama na tayo. Buti na lang talaga maraming connection si Carlo. Natulungan niya tayo. I'm so happy na finally you're here. Kung bakit naman kasi dati, ayaw mo pa akong papuntahin dito. Sana nagrenta na lang tayo ng maliit na apartment kung hindi ako pwede sa kondo. Alam mo naman po ang sitwasyon ko dati. At least ngayon, kahit papano, may sarili na akong ipon. May kinikita na akong sariling pera. Hindi na ako nakaasa sa iba. At mabait at understanding naman si Carlo. Publisher mo pala ang kumpanya nila, Carlo. Hindi ko rin agad na-realize na ang bagong publisher pala ng pangatlo at pang-apat kong libro ay si Carlo ang may-ari. Kaya pala ngayon, mas maayos na ang bigayan ng royalties ko. Blessing talaga si Carlo sa buhay mo. Pero, Rhea, masaya ka ba? Madalas, oo. Minsan hindi, lalo na kapag... Uy! Andito pa rin kayo? Hinintay na kayo sa lamesa. Andun ang pagkain. Sige. Tita, tara na. Okay. Sakto pala. Kasi parang biglang sumangsang na nga ang amoy dito sa washroom. Parang may masamang hangin na dumating. Amoy cheap. Ako bang tinutukoy nyo? Ikaw? Paamoy nga. Parang okay naman ang amoy mo. Masyado ka lang sigurong paranoid. Tita Rosa, let's go? Let's go. Babe, pakislice mo naman itong steak for me, Eto, na-slice ko na sa akin. Ito na lang sa'yo. Akin na yan, para hindi ka na mahirapan. Ang sweet talaga ng baby ko. Pakis nga. Sweet ka talaga, baby. Rhea, gusto mo pa nitong shrimp? Pagtatalo pa kita. I'm alright. Marami na rin ang natalupan mo at nakain ko kanina. Thank you, love. Anything for you, love. Pakis nga. Ang lamig! Natapunan din ako! Ang lamig! Ano ba, baby? You got me wet tuloy. Sorry, natabi ko yung baso. Nabasa ka ba, Rhea? Pupunas ako. I'm sorry. Hey! What are you doing? Huwag mo ko hawakan! Ano ba? Sorry, gusto ko lang naman punasan yung natapon sa'yo. Rhea, ito ang panyo. Samahan kita sa washroom. Nabasa ang harapan ng dress mo. Ito na lang muna ang jacket na suot ko ang isuot mo para matakpan. Thanks. Let's just go. Busog naman na tayo. Tita Rosa, uwi na tayo. Rhea, wait. Galit ka ba? Sorry, kung kilala mo talaga ako, you would know na hindi ko talaga sinasadya na matapunan ka ng tubig at ang paghawak ko sa'yo. Bakit naman ako magagalit?
kilala? I don't even know you that much. Carlo, love, let's go. Rhea. Ano ba, Tiffany? Ano bang problema mo? Tumigil ka na nga. Mauubos na yung plato at baso ko. Baka masugatan ka pa ng mabubog. Aminin mo! Mahal mo pa rin ang babaeng yon. Nakita ko kung paano ka nagpanik kanina nang magalit siya at nag-walk out. Stop this! Makinig ka! Hindi ko mahal si Rhea, okay? Gusto ko lang galingin si Carlo. Tama na, baby. Tama na. I love you. I only want you. Totoo? Ako lang ang mahal mo. Ako lang ang gusto mo. Oo naman, ikaw ang nakapagbibigay ng excitement at saya sa boring kong mundo. Ano naman ang panama sa'yo ni Rhea? Walang alam kundi mag-drawing, magsulat ng pambatang kwento. Napaka-boring ng buhay ko kasama siya. Para akong may kasamang nanay, hindi girlfriend. Talaga? Sa kwarto, sinong mas magaling sa aming dalawa? Sinong mas gusto mo? Alam mo naman sa 3 taong namin magkasama first base lang ang naabot ko. Pahirapan pa. Kaya huwag ka na magselos, okay? Hindi ka na. Ipaparamdam ko sa'yo kung gaano kita gusto. Wow! Ang ganda naman ng interior design nitong condo nyo, I told you. Sabi ko sa'yo, sobrang ganda ng pagkakadecorate mo nitong condo unit natin. Pati si Tita Rosa nagandahan. Akala ko kasi binibola mo lang ako Maganda pala talaga. Ikaw lang Hindi ka naniniwala sa sarili mo. You're so talented. Pwede mo nga gawin business ang interior design. Hindi lang sa illustrations ng children's book ka magaling. Napaka-artistic mo at creative sa lahat ng bagay. Aww, thank you. Ikaw talaga ang #1 fan ko, no? Oo naman. Si Tita Rosa, #2 fan. Oo na. Sige na. Ako na ang pangalawa. Pero seryoso. Seryoso talaga ako. Ang ganda talaga nitong loob. Ang kwarto ba dinecorate din ni Rhea? Nako tita, buong condo po talaga. Kulang na lang pati ang banyo para-renovate namin. Aba? Exaggerated ka naman kasi. Okay naman ang banyo. Tita, tara. Ipapakita ko ang kwarto na tutulugan mo. 2 bedrooms lang ang meron dito, kaya ang ibang gamit ko nandun din sa loob. Doon kasi ako nagtatrabaho. Tara. Ipakita mo na iyabang mo yung design mo. Sige po. Hatid ko lang si tita sa kwarto niya, ha? Oo naman. Mag-banding muna kayo. Lalabas lang ako sandali, okay? Okay, balik ka kaagad, Ano? Storbo ka. May ginagawa kaming importante. Dan, di ko na kaya lukuyin si Rhea. Sasabihin ko na sa kanya ang totoo. O tapos? Ano naman pakialam ko sa pag-amin mo? I wanna marry her. Siraulo ka ba? Anong pakakasalan? Pinahiram ko lang siya sa'yo. Sabi ko sa'yo, kapag napagsawaan ko na si Tiffany at na-realize kong mahal ko si Rhea, babawiin ko siya sa'yo. Kaya nga ako nandito. Para sabihin ko sa'yo na hindi ko kayang pakawalan pa uli si Rhea. Pinaubaya ko na siya noon sa'yo. Pero hindi ko na uulitin yun. Sinayang mo ang chance mo sa kanya, kaya ngayon, ako naman. It's my turn. Sapakin mo na naman ako na maraming beses. Hindi magbabago ang katotohanan na mahal ko si Rhea. At hindi ko siya hayaang masaktan pa uli nang dahil sa'yo. Aas ka talaga. Dapat di ko na pinahiram sa'yo si Rhea. Hindi bagay si Rhea para pagpasapasahan. Tao siya. May sariling damdamin at desisyon. Hahayaan ko siya magdesisyon kung tatanggapin niya ako o hindi. Yan kung makakalis ka pa ng buhay dito. Mga agaw! Patayin mo man ako. Makakasalan ko pa rin si Rhea. Oh my gosh! Dan! Tama na! Dugo na yung si Carlo. Pumasok na tayo sa loob. Halika na! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo nito, Carlo. Hindi naman kapatawaran mo ang kailangan ko. Dito ka matutulog? Oo, tita. Dito naman talaga ako natutulog usually. Pero minsan nagigising ako na nandun na ako bigla sa kabilang kwarto. Sleepwalking papunta sa kama ng boyfriend mo? Sa tabi ni Carlo?
Tita, Mukha namang magkasundo kayong dalawa ni Carlo. Tita, si Carlo, he's the perfect gentleman. Hindi niya ako inaabuso. Inaalagaan niya ako. Sobrang inaasikaso. Ibinalik niya ang tiwala ko sa sarili ko, Tita. Sinusuportahan niya ako sa lahat ng gusto ko. Lahat ng gusto kong gawin. He's perfect in so many ways. Pero, andyan na yata si Carlo, Tita. Pupuntahan ko lang muna, ha? Ayan na, palapit na rito sa kwarto. Pero, bakit parang bugbog sarado at hindi makalakad ng maayos? Rhea, Carlo! Duguan ang mukha mo, Carlo! Sinong nanakit sa'yo? I'm sorry, Rhea. I'm so sorry. Napakahayop ni Dan. Pinasilip kong CCTV sa condo hallway. Mabilis lang nakabalik si Carlo kaya sigurado akong sa malapit lang siya nabugbog. Tama nga ang hinala ko. Si Dan ang may gawa ng lahat. Magbabayad siya. Aalis ka? Iiwan mo si Carlo? Hindi pa nga siya nagigising. May broken ribs at may head concussion si Carlo. Pero anong gagawin ko, tita? Hindi naman pwedeng pabayaan ko lang ang hayop na Dan na yon. Naibigay mo naman ang footage ng pambubugbog sa mga pulis. Magising ni Carlo. Magsampa kayo ng kaso laban kay Dan. Pero paano kung ayaw ni Carlo? Paano kung magpaubaya na naman siya sa walang kwentang Dan na yon? Pero may naisip na akong plano, Tita Rosa. Sisiguraduhin kong pagkatapos ng gagawin ko, wala nang matitira sa Dan na yon. Bitiwan mo nga ako, Dan! Ano sinasabi mong bitiwan? Bakit? At bakit dala mo lahat ng gamit mo? Saan ka pupunta? Kalat na sa social media ang ginawa mong pambubugbog kay Carlo. Sirang-sira ng reputasyon mo. Siguradong pati ang negosyo mo, babagsak rin kapag nalaman ng mga investors mo na barumbado ka at ibinugaw mo sa ibang lalaki ang girlfriend mong may amnesia! Ano bang pinagsasabi mo? Basta ako, ayokong madamay sa'yo. Sinakyan ko lang naman ang trip mo dahil mapera ka. Ngayon, mukhang mababaon ka pa ata sa utang. Makaalis na nga! Tiffany, bumalik! Rhea? Oh, bakit parang nagulat ka? Hindi mo ba in-expect na pupuntahan kita rito? Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para maningil sa'yo. Pwede bang pumasok sa loob? Ha? Sige, syempre naman. Come in. Wala pa rin ipinagbago dito. Still the same. Pangit pa rin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bumalik na ba ang mga alaala mo? Dan! Dan! Nandiyan ba si Rhea? Si Carlo. Bubuksan ko lang ang pintuan. Si Carlo, paano niya nalaman na nandito ako? Rhea! Rhea! Maupo kayong dalawa. May sasabihin ako. Rhea, bakit bigla ka umalis sa ospital? Buti naman nagpunta ka na dito, Carlo. Mukhang nagbalik na ang alaala ni Rhea. She even went here to see me. Sabi ko, maupo kayong dalawa! Bakit, Rhea? May naaalala ka na ba? Let's rephrase this, Dan. Ang totoo niyan, wala akong nakalimutan kahit na isang salita. Kahit na isang segundo o sandali ng nakaraang ilang buwan. Rhea? In fact, wala naman talaga ako nakalimutan. Rhea? Anong ibig mo sabihin? Rhea, anong... Patawa ka rin no? Hindi ko alam na clown pala ang kasama ko ng 4 na taon. Na-aksidente ako, sabi ng doktor. Okay ang x-ray, okay ang CT scan, okay lahat. Bakit ka naniwala na wala akong maalala? Ha? Ano? Tanga-tangahan lang? Sinabi ko lang na... wala akong maalala. Sino ako? Sino ka? Nasaan ako? Anong nangyayari? At ikaw na taksil na haliparot kang lalaki ka, itinulak mo kaagad ang ibang lalaki para magpanggap na boyfriend ko. Para ano?
para makapambabae ka ng lantaran? What? Nagpanggap ka lang? How could you do this to me? Niloko mo ako! Wow! Bilib din ako sa kapal ng mukha mo. Usog-usog ka. Tumatama sa akin yung makapal mong mukha. Kadiri! Rhea, I'm sorry, hindi ko sinasadya. Carlo, mamaya tayo mag-usap. May lilinawin lang ako dito sa kaibigan. Ex-kaibigan mong walang kwenta. Aba, Rhea, ikaw pa ang galit? Niloko mo na nga kami ni Carlo. Pinaniwala mo kaming may amnesia ka. You set us up. Shut up, Dan! Tumigil ka na! Sobrang sama mo talaga! Ikaw pa ngayon na may ganang manisi? Isang salita mo pa, paduduguin ko na yung... Bakit? Totoo naman ah. She framed us. Nagpanggap siya na... Sinabi nang tumigil ka na. Tayo ang may kasalanan dito, hindi si Rhea. Kaya pwede ba? Huwag mo na isisi sa kanya. So magmamalinis ka ngayon, Carlo? Eh niloko mo rin naman si Rhea. Kung hindi ako matatanggap ni Rhea dahil sa panluloko ko sa kanya, siguradong hindi ka rin niya matatanggap. Anong akala mo? Mahal ka ni Rhea? Ako lang ang mahal niyan. Dami mong satsat! Wala akong pakialam sa'yo, Dan. Kaya lang ako nagpunta rito para sabihin sa'yo na ang pagpapanggap kong may amnesia ang the best thing na nagawa ko sa buong buhay ko. At ngayong nagising na si Carlo, ipakukulong ka namin for physical assault. Sisiguraduhin kong magkaka-record ka at masisira ang buhay mo. Just wait! Ano? Carlo, tara na! Saan tayo? Halika na, uwi na tayo! Rhea, ano pang ginagawa mo? Tapos na ako maligo. Nagbibihis ako ng pantulog. Matutulog na tayo, di ba? Tatalikod nila ako habang nagbibihis ka. Si Tita Rosa nga pala, nasaan? Paglabas ko kasi na ospital, kasabay ko siya pero hindi naman sinabi kung saan pupunta. Si Tita Rosa pumunta sa kaklase niya ng college. May reunion daw sila. Pabalik na lang daw siya bukas ng hapon. Rhea, galit ka ba? I'm sorry kung nagsinungaling ako ha, pero ang totoo nito, mahal kita dati pa. Kaya kahit ayaw kitang lokohin at masaktan, sinakyan ko masamang balak ni Dan para maprotektahan din kita at para maipadama ko sa'yo, hindi kita pababayaan dahil I love you, Rhea. Carlo, tingnan mo yung kamay ko. Suot mo ang singsing? Paano mo nakita yan? Nakuha ko sa bulsa ng pantalon mo. Suot mo nung nabugbog ka. May card pa nga sa loob na, I love you, Rhea. Will you marry me? Anong sagot mo? Siyempre, yes. Suot ko na nga yung singsing eh. At ang pinaka-importante sa lahat, I love you too.